laging magpupuri. When Jesus said, I will build my church, the gates of hell will not prevail. He fulfilled this promise, and the prophecy had never failed. So when the law of our God's claimed people went and did the Lord's commission, they stood firm upon His word, and they taught the world. This is our faith, that Jesus saves, and there's no other name. He is our Lord, our only Lord. So we tell the world, we are Christians by conversion, Baptist by conviction. The faith that we have is the faith that we love. We will contend for it. We'll fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith. During those times where diseases and the persecutions were so great, but even that did no threat. Christians had withstood the test of faith. Despite of that cruel and dark ages, the light of truth shone with clear brightness. They held on to the word of God, even with their blood. And nowadays, many groups appeared, they're claiming to be God's true church. But we believe in our hearts, there's no place for debate or for research, because the word of God is sure, His authority is assured. What we believe and what we do and what we are just what is true. The Baptist faith, this is our faith, that Jesus saves, and there's no other name. He is our Lord, our only Lord. So we tell the world, we are Christians by conversion, Baptist by conviction. The faith that we have is the faith that we love. We must contend for it. We'll fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith. The faith that we have is the faith that we love. We must contend for it.
like that apostle. May we say, I have kept the faith. Amen. Praise the Lord. The Baptist Faith na awit po ni Brother Abel. At ito po'y likhang awit ni Preacher Rico Castro. Napagandang opening number. Thank you so much. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, para po sa ministeryo ng Feasting on the Divine Verses Online Ministry. And we would like to greet everyone, lahat po ng mga kabilang sa mga Baptist churches. Happy National Baptist Day po. Actually po, kahapon ang naging kaganapan po nito. And we praise the Lord sa success. And we would like to congratulate, of course, lahat po ng nagdiwang nito sa iba't ibang lugar. Habang nagdiriwang po sa Manila, sa Metropolitan Bible Baptist Ecclesia, ay simultaneous po ito na isinaselebrate din po sa iba't ibang lugar, maging sa mga provinces. And it is really great and wonderful na ang Panginoon po ay binigyan tayo ng pabor upang ma-recognize ang kalipunan po ng mga Baptist dito po sa ating bansa. At nagpapasalamat po tayo kay Congressman Bishop Benny Abante sa pangunguna po rito, kasama na ang mga nakipagtulungan sa ahensya po, sa pamahalaan po natin. So thank you so much. And of course, nagpapasalamat po ako at nais ko rin pong i-congratulate ang Southern Quezon Province, yung Baptist churches po sa lugar ng Quezon. So thank you so much sa inyo pong invitation, and I really praise God sa naging matagumpay na pagdiriwang po natin, na nakasentro po sa salita ng Panginoon at sa kapurihan po ng Panginoon. Actually, yan po yan. Sa mga kaibigan po natin na maaaring non-Baptist po kayo, ang Baptist po ay hindi isang relihiyon. Ito po'y kalipunan na kung saan po nakasentro po sa Diyos, sa salita ng Diyos, at talagang ang tinitindigan po ay ang salita ng Panginoon. Sobrang blessing po ang ating fellowship kahapon. So shout out sa lahat ng pastors po ng Southern Quezon Province, mga Baptist churches po sa lugar ng Quezon, mga pastor na naka-fellowship po natin kahapon. Thank you so much. Talagang mabiyaya po ang Panginoon. At ang nag-host po nito ay ang Bible Fellowship Baptist Church. Ang Sariaya sa pangunguna po ni Pastor Noel Mantos. So, sobrang blessing at talagang napakarami po ang nagtipon-tipon. At doon po makikita natin na makapangyarihan ng salita ng Diyos na mula po sa ating mga relihiyon nung dumating po tayo doon sa pagkaunawa, sa realization that religion is not the way, religion is not the answer. We praise the Lord sapagkat ang kalipunang Baptist po ay nangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon na naging dahilan kung bakit tayo po ay naligtas. Hindi po ang Baptist ang nagliligtas, hindi po ang kapulungan ng Baptist ang nagliligtas, hindi po ang pagsapi sa Baptist ang nagliligtas. Subalit ako po'y natutuwa sapagkat ako po'y produkto ng ministeryo po ng Baptist. Kaya salamat po sa nagdala ng kalipunang Baptist po dito sa ating bansa. At salamat din po sa Panginoon na alam nating siya po ang nagtayo ng gawaing ito. So, congratulations sa success ng National Baptist Day Celebration sa iba't ibang lugar dito po sa ating bansa. Nais ko lang pong i-shout out from Maharlika Bible Baptist Church, si Sister Gigi Ebrio. Medyo nangihinayang po siya na hindi po siya nakasama doon sa mga nakapagpa-picture po kahapon sa inyong lingkod. So, Sister Gigi, bawing-bawi ka naman dahil shout out kita ngayon, ha? So, happy viewing sa iyo.
at yung mga kasama mo dyan. So, shout out din sa inyong lahat. So, tomorrow, madaling araw po, bibiyahe pong muli ako para naman po doon sa Northern Quezon Province po. Sila naman yung magsasama-sama po tomorrow. Please do pray for us, yung safe travel po namin. Aalis po kami dito ng madaling araw. Ano po? Gusto ko lang pong makapag-ministeryo po dito sa feasting para medyo mabigyang pansin po natin ang mahalagang okasyon po natin sa lahat ng mga kasama sa Kalipunang Baptist po. Okay? So, doon po sa lugar ng Infanta Quezon naman po tomorrow at sa Sunday afternoon. Ito po ay celebration pa rin dahil nga po sa Baptist Day. Actually po, Bible month din po ang January. Yan po ang ating pong ipinagdiriwang din na ang buwan ng Enero, Bible month yan. Bagamat sa mga totoong Baptist at totoong mga Kristiyano po, dapat laging Bible month tayo. So, napakahalaga po sapagkat araw-araw dapat nagbibiblia po tayo. Because the Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. That is why we need to give importance sa ating pong Biblia. So, paalala, Bible month po tayo ngayon, kaya lalo pong magbigay pansin po tayo sa Biblia. So, Sunday afternoon, sa lugar naman po ng Batangas, so yung mga Baptist churches sa Batangas, magsasalita pong muli ang inyong lingkod. And the reason why I am announcing this, because of the prayer warriors na talagang ipinagpe-pray po talaga yung aking pong pagmiministeryo. Thank you so much po sa inyong lahat. Shout out din po para sa Zion Bible Baptist Church na ngayon po ay nasa Baguio, na kila Ninang Mami Malulao. So actually po yung place po ni Mami, yung pong sa Hotel Henrico Quezad, ito po yung nagagamit din sa mga seminars, conference. Kaya po, yun po ang ating tangkilikin, mga minamahal. Yung pong napakagandang offer po ni Mami Malulao sa kanyang hotel o sa ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. At marami na pong pastor ang napagministeryohan po niyan at mga Kristiyano. Nako, may special discount po mga kapatid. Kaya inyo pong i-consider po ang Hotel Enrico Quezad pagka kayo po ay nasa Baguio. So, shout out po, Mami Malulao. May libreng advertisement po tayo. So again, Deacon Bong Bernales, yan po. Sila Pastor Jeremiah Solomon po, si Deacon Bong Bernales, kasama po mga kapatiran sa kanila pong church family camp. So, pagpe-pray po namin kayo. So, shout out po sa inyong lahat dyan. Alright, so gusto ko rin pong ipag-pray po natin ang comfort naman sa family po nila Kuya Marcos, sila Brother Marcos po, nandito po sila sa Manila ngayon from London sapagkat namatay po ang kanyang kapatid. So let us pray for the comfort of God sa kanila po ng mga naulila. Ganon din po sa mga hindi nakakaalam, si Pastor Andy Mananon ay nandito na po kasama ang kanyang pamilya at magiging tagapagsalita po natin si Pastor Andy sa darating na Sunday at syempre pa special number si Ma'am Cherry, okay? So kaya excited na po ako na makasama po sila this coming Sunday at sila Brother Marcos po makakasama rin po natin sa linggo. Kaya nagkasabay-sabay po sila and in fact sila Pastor Robert, I just don't know, I'm not so sure kung sila po'y arrived na, pero kanina po, bago po lumipad ang eroplano, nagkausap pa po kami. So let us pray for Pastor Robert Berba and also si Sister Van. Okay? So yan po. Nais ko lang pong i-shout out yung mga naipalako po ng mga nanunood na po kaagad. Sa opening pa lang po natin. So shout out natin si Sister Miho, Ninang Malulao, si Sister Cory, ganon din po si Nina Flores, si Kuya Pyong, okay? Kuya Pyong, si Ate Marikita, ganon din po si Evelyn Sherbo, si Ma'am Sue, hello Ma'am Sue, si Alicia Cuevas, Sister Alicia Cuevas, and Sister Erlinda Kagomok,
Ganon din po ang LWBM London. Nanonood rin po sila sa atin ngayon. Si Billy Remo, shout out sa iyo, Billy Remo. At ang aking kumare, si Sister Gina Moises. At ganon din po si Gail, si Liag Larcon. At Sister Dang, and belated happy birthday uli, ha? So, happy birthday, Sister Dang, anak. At sabi ko nga sa iyo, hindi ka nagmumukhang tumatanda. Dapat magpa-check up, di ba? Tawa siya ng tawa nung biniro ko siya. So, Sister Dang, happy birthday. Ganon din po si Sister Diane, happy viewing. At si Sister Jessica Katipunan, si Nanay Luz Bautista. So, masaya ako pag nakikita ko po kayo. Si Sister Flo Absalon, thank you so much for watching. At ganun din po, si Pastor Donald Villar, shout out po sa iyo, Pastor Donald. Si Angel Sato, anak, shout out din sa iyo. At eto pa, si Brother Joel Lacuna. So, thank you for watching. And stay ka lang, Brother Joel. Happy rin ako na nababasa ko ang pangalan mo kapag tayo ay mayroong online. Ganun din po si Sister Maricel Consina na patuloy natin ipag-pray na naway makalakad na. Si Pastor Daniel, ang ating magiting na pastor sa Tondo. Ganun din si Brother Royen at si Sister Tess Mabalot. Si Sister Annalyn Kongson. Si Ate Ana Lacuna. Si Sister Mila ng Paris at si Ma'am Merly. So yan po yung ilan sa ating pong mga nakita kanina na ibinigay po ni Pastor Orson. So shout out kay Pastor Orson. At yung mga hindi ko po na shout out, si Pastor Orson po ang dahilan. So tapos ipag-pray po natin si Brielle. Okay, ito po yung anak ni Brother Junjun. So ipag-pray natin na siya po'y gumaling sa kanyang ubo. Uso po talaga ngayon, kaya ingat po tayo, mga minamahal, po. Ganon din si Sister Aida, pakiusap ko po sa inyong lagi natin siyang ipag-pray, yung bang complete recovery. At ang ating mission pastor sa Valenzuela, si Pastor Jason, ipag-pray din po nating gumaling. At baka in love lang po si Pastor Jason. So ipag-pray po natin si Pastor Jason. At gusto po nating batiin ng happy wedding anniversary si Pastor Jason Balaan at si Ma'am April Balaan. So happy wedding anniversary sa inyo, Pastor Jason and Ma'am April. And of course, hindi natin po pwedeng palagpasin ang pagkakataon. Belated happy birthday din sa aming mahal-mahal na kaibigan, Sister Mary Jane de la Peña. So happy birthday sa iyo kahapon. Talagang kaya pala nag-celebrate ang lahat ng mga Baptist dahil birthday mo kahapon, Sister Mary Jane. Ang daming nag-celebrate ng birthday mo. So, happy birthday sa iyo. At gayon po, babatiin naman natin yung mga nagse-celebrate ng kanilang birthday exactly today. Okay, happy birthday po. Una na kay Sister Song Lin. Sister Lin, happy birthday sa iyo. Ang ating magiting na Preacher John Allen Cruz. At batiin na rin natin si Deacon John. Okay, si Deacon John ay nag-celebrate din ang kanyang birthday. Tapos ang aking former classmate, si Benito Darilag. Happy birthday sa iyo, classmate. Ganun din po, we would like to greet si Jackie Paulo. Happy birthday, Jackie Paulo. Si Marie Chris Aliangan. Happy birthday din sa iyo, Marie Chris. At naway marami pang birthday ang dumating sa inyong buhay. Ganon din po si Sister Janice Cordero. Happy birthday, Sister Janice. Si Mary Grace Raagas. Happy birthday din sa iyo. Yan mga nagse-celebrate ng birthday. Si Jim Dolom. Happy birthday din kay Jim Dolom. At kahapon din, nag-celebrate ng birthday si J.R. Aquino. So, yan po ang ating mga birthday celebrants and praying that the Lord will continue to bless your life habang kayo po ay patuloy sa Kanya at naglilingkod sa Kanya. Alright? So, yan po ang ating mga pagbati. And this time, dadako po tayo sa ating prayer. And to all our viewers, please, kung may nababasa po kayo mga prayer requests, paki-include nyo po. Isa yan sa magandang purpose nito. Nasa comment section,
Ako po kasi hindi ko mababasa po yan, pero sa comment section, I would like to request all na viewers na talagang tingnan nyo po yung mga nagpe-pray request and then i-include nyo po sa inyo pong prayer. Okay? So sige po, let us go to the Lord in prayer. Aming dakilang Diyos, aming Amang Banal, kami po'y nagpupuri una sa lahat sa iyo pong kataas-taasang pangalan. Thank you so much, Heavenly Father, for always blessing us. Thank you for your protection, for your provision. Thank you for your everyday supply, Heavenly Father. And tonight, Lord, as we come to you, please, linisin mo po ang aming mga puso, ang aming mga pag-iisip, at wala po nawang maging hadlang sa aming pong pananalangin sa iyo. Panginoon, nais po naming patuloy na hilingin po sa iyo ang lubos na kagalingan po ng aking mahal na kapatid, si Sister Aida. Nawa Panginoon, ikaw po ang magbigay patuloy ng iyong masaganang biyaya sa kanya upang siya po'y patuloy na lumakas at completely makarecover. Panginoon, hiling ko rin po si Pastor Jason, pagalingin mo po siya. Ganon din po si Brielle Dakilan Diyos. Hiling ko po ang paghawak mo sa kanya para sa kanyang kagalingan. At lahat po ng mga may karamdaman. Si Ninang Maribik, Panginoon, patuloy na inilalapit ko po sa iyo. Pagalingin mo po siyang patuloy at palakasin aming Ama. Dakilang Diyos, hiling ko rin po ngayong gabi na ikaw po ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan po sa aking mahal na nanay. Nawa siya po'y bigyan mo ng maayos na kalusugan. Nawa Panginoon, medyo tumaba po siyang muli at makatulong nawa yung ilang mga supplements and vitamins na binibigay po namin sa kanya. Ikaw po ang pinagtitiwalaan namin para kay Inang Dakilang Diyos. Panginoon, hiling ko rin po na ngayong gabi, patuloy mo pong ingatan sila Pastor Robert, ganun din po si Sister Van, nawa makarating po sila ng safe and sound, Panginoon. At ang hiling ko po ay ang blessing, nawa ang talagang pag-stay nila dito po sa Manila. Kasama na po si Pastor Andy Mananon at ang kanyang pamilya at ang ilang mga fellowship namin at ang ilang mga pagsuserve namin. Panginoon, hinihiling din po namin sa iyo si Brother Eddie Mesa, si Mami Rosemary Hill, Panginoon. Nawa ikaw po ang siyang magbigay patuloy ng kalakasan sa kanila at salamat po na niloob mong nakapiling din po namin sila. O Diyos, hiling ko rin po patuloy si Ate Tina Martinez, Panginoon. May you continue to give her good health. May you continue to strengthen her, O God. Kasama na po sila Ate Herna at ang lahat ng kanila pong mga kaanak dakilang Diyos. Hiling ko po ang iyong pag-iingat. Dakilang Ama, aming Panginoon, hiling ko rin po ang mga kasama ko po dito sa bahay, si Pastor Orson, Teacher Tessie, palakasin mo patuloy si Teacher Tessie, Panginoon. Ganon din po si Justin at si Bernadette, Panginoon, si Cherry, si R.A., at hiling ko rin po dakilang Diyos na ikaw po ang magbigay kalakasan patuloy kay Preacher Jojo, lalo na po sa kanyang ministry ng pagmamaneho para po sa iyong lingkod at palakasin mo siya at bigyan lagi ng talas ng reflexes at resistensya dakilang Diyos. Ganoon din po si Sister Winnie, patuloy mo po siyang palakasin at ingatan sa araw-araw po niyang pagtatrabaho, Panginoon. Ganoon din po, hinihiling namin o aming Ama na ikaw din po ang siyang patuloy na magpapala sa akin pong mag-ina, si Maris, Panginoon, everyday protection. Ganoon din po ang laging saya sa buhay namin, Panginoon, sa pamilya, si Sophia, ang kanyang pag-aaral, ang provision mo po. Salamat po sa mga instrumento na ginagamit mo upang tugunan po ang aming mga pangangailangan. Hiling ko po dakilang Diyos na ikaw po ang magpala sa ministry ng Feasting on the Divine Verses. Hiling ko rin po ang mga specific requests ng lahat ng nakasubaybay ngayon. Ano man po ang kanilang mga kahilingan, abutin mo po dakilang Diyos. At hiling ko po ang patuloy na gabay mo rin po at wisdom, protection sa aking pong mga engagements, tulad po ng lakad namin mamayang madaling araw para po sa celebration pa rin po ng Baptist Day ng Northern Quezon Province, Panginoon. Ganon din po ang Batangas, dakilang Diyos. At ang lahat ng mga engagement po ng iyong lingkod.
Si Ate Lina, patuloy mo rin po siyang palakasin o dakilan Diyos. Yung kanya pong pisikal na kalagayan. Hiling ko po ang iyong laging pag-iingat din sa kanya. Sila Ate Maan, sila ang Precious Rubies, Panginoon, sino man sa kanila ang merong physically dinaramdam, palakasin mo po dakilan Diyos. At ang lahat ng bumubuo ng Precious Rubies. Ang pamilya po nila Ate Maan, Panginoon, at ang mga specific request niya para sa kanyang anak, dakilan Diyos. Sa iyo po namin inilalapit, aming Ama. Ngayong gabing ito, Diyos, gagabayan mo po kami at muling pagpapalain. Salamat po, dakilan Diyos, sa iyo pong pagliligtas sa amin at sa pagpapala mo po sa aming mga buhay. Bless us, O Lord, we pray. For all of these things we ask. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. And para po magtuloy-tuloy na po tayo, makinig na po tayo sa special number. Kanina po, kinanta po ni Brother Abel ang Baptist Faith. Siya na rin po ang hinilingan natin para sa special number. So, kaya makinig po tayo at mapagpala sa ating pong tanging bilang. I see how this world can be so deceived, but by God's grace, His gospel I received. Through faith in Jesus Christ, I'm saved since I believe, and still He cares with the way I live. So my Lord had bought His church with His own blood to protect the dangers of this world. I'm sure the gates of hell will ne'er prevail against this church that Christ is building with His saints. I'm so blessed to be a member of a Baptist church where the Word of God is preached, every single soul to reach. Blood-bought people with a well-taught Bible, here I build my life to serve the Lord. I praise God that I'm a member of a Baptist church. Thank God we have a pastor that keeps preaching up, and a family of God kept by His love. As long as we have breath to breathe, let's keep the faith, for God is doing something great. I'm so blessed to be a member of a Baptist church where the Word of God is preached, every single soul to reach. Blood-bought people with a well-taught Bible, here I build my life to serve the Lord. I praise God that I'm a member of a Baptist church. Blood-bought people with a well-taught Bible, here I build my life to serve the Lord. I praise God that I'm a member of a Baptist church. Praise God. Thank you so much, Brother Abel, sa iyong special number. At isa po yan sa sobrang nagpapasalamat sa Panginoon na siya po ay dinala ng Panginoon sa isang Baptist church.
At pagkakataon po ito para sa mga mananampalataya na pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang church na itinayo, sa kanyang pastor na tinawag, at mga kapatiran na nagiging kalakasan at pagpapala po sa bawat isa sa atin. So, i-enjoy po natin. At katulad po ng binanggit ko sa inyo kanina, kapag tayo nag-uusap tungkol sa Baptist, hindi po religion ang ating pong pinag-uusapan. In fact, ang isa po sa laging sinasabi po ng mga nasa kalipunan po ng Baptist ay ang katotohanan ng hindi po religion ang makapagliligtas sa tao. Kaya ako po, hindi po ako talaga nagpalit o lumipat ng religion. Meron po akong religion before. But because naintindihan ko po ang Biblia na hindi po naparito ang Panginoon para magtayo ng religion, kundi ang pinakasentro talaga ng kanyang pagparito ay ang iligtas at hanapin po ang mga makasalanan. So kaya I praise Him because September 7, 1984, ako po'y nagtiwala na nampalataya po sa ginawa ng Panginoon para po sa akin. And I am very happy sapagkat siya po'y nagtayo ng gawain na kung saan ang salita po niya ang sentro sa usapan ng pangangaral at ang pangalan po niya ang talagang dinadambana. So, yun po ang tamang kaisipan, mga kapatid. So, hindi po ako nagpalit ng religion, hindi po ako lumipat ng religion, kundi na-realize ko lamang po na ang kailangan ng tao ay hindi po relihiyon, kundi ang tamang relasyon o ang katubusan na ibinibigay ng Panginoon. So, ngayon po ay dadako tayo sa ating mensahe. Napakasaya lang po sapagkat naramdaman po natin na talagang marami na po ang nabuksan, ang kaisipan, nabuksan ang puso, and I am very happy na talagang nabigyan po ako ng pagkakataon upang makapag-share ng napakahalagang mensahe. Ito po ay ang mensahe mula sa salita ng Diyos. Kanina po may nag-chat nga po sa akin and very thankful doon po sa naging pagtitipon po namin kahapon. At sabi ko sa kanya, okay, kung manunood ka, uulitin ko yung message na na-share ko kahapon sapagkat gusto kong marami po ang makinabang. Pero ginarantihan ko sa kanya na for sure, magkakaroon ng mga additional blessings sa magiging pakikinig mo. By the way, masaya rin po ako dahil kahapon nakasama po ng inyong lingkod ang ating pong gawain po doon sa panguna ni Pastor June Salcedo, ang Living Water Baptist Church, Sampaloc, sa Quezon po. Kasama yung ilan sa mga kapatiran po natin. Alright, so I believe ready na po tayong lahat and I would like to request all of you, medyo babasahin ko po the whole chapter para po mas ma-appreciate po natin ang ating sharing ngayong gabing ito. Daniel chapter 3 please. Daniel chapter 3. Ang pinaka naging tema po ng Baptist Day celebration ay ang strengthening our resolve in support to nation building. So, sa sentro po ako doon sa idea po nung strengthening our resolve. Ibig sabihin po, mga kapatid, tayo po sa ating pagkakaroon ng firm determination about sa stand po natin, yung pagiging all-out po natin, na talagang ang tibok ng puso natin ay makaagapay po sa ating pong bansa. So, and I would like to use the story of the three young Hebrews to encourage and to challenge every one of you ngayon pong gabing ito. Alright? Daniel chapter 3. Kung wala kayong Bible, makinig po kayo mabuti. Kung may Bible po kayo, makatutulong, nabuksan nyo po sa Daniel chapter 3 para nang sa ganon, mas naiintindihan po natin ang aking pong pagbasa at maiintindihan po natin ang aking pong mensahe na ibabahagi sa inyo. Alright? Daniel chapter 3. Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 60 cubits and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, and the captains, and the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up.
Then the princes, the governors and captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then an herald cried aloud, To you it is commanded, O people, nations, and languages, that at what time ye heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king hath set up. And whoso falleth not down and worshipeth shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. Therefore at that time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nations, and the languages fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Wherefore at that time certain Chaldeans came near and accused the Jews. They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Thou, O king, hast made a decree, that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image. And whoso falleth not down and worshipeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Now, if ye be ready, that at what time ye heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made, well. But if you worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God shall deliver you, that shall deliver you out of my hand? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from a burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake, and commanded that they should heat the furnace 17 times more than it was wont to be heated. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. And he answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the 4th is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth, and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. And the princes, governors, and the captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them.
Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's words, and yielded their bodies, and that they might not serve nor worship God except their own God. Therefore I make a decree, that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their whole houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after the sword. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa muling pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin upang kami po ay makapakinig at makapag-aral ng iyong banal na salita. I pray, O God, na ikaw po ang siyang patuloy na magbibigay kaliwanagan sa bawat isa po sa amin. I pray, O Father, that you will continue to encourage everyone, especially all the believers, Heavenly Father, na tumayo po kami ayon sa iyo pong itinuro sa pamagitan po ng iyong banal na salita. At gawin mong hamon ang buhay po ni Shadrach, Meshach, and Abednego sa bawat isa na nanunood ngayon, Panginoon. Ito po ay aking patuloy na pinagkakatiwala sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, I believe familiar po sa inyo ang storya tungkol po sa tatlong kabinataang Hebreo na kung saan very impressive yung kanila pong naging masasabi po nating kwento sapagkat sila po ay tumayo, nanindigan sa ating pong Panginoon na siya naman pong isa sa tatalakayin po natin ngayon. Well, katulad po ng binabanggit ko, ang Baptist po ay usapin ng tinatawag nating pananampalataya. Hindi po ito usapin ng sekta. In fact, mga kapatid, mga kaibigan, tayo mismo makapagpapatunay na bagamat nagsa-celebrate po tayo ngayon ng National Baptist Day, but in reality, the reason why we appreciate yung pong pagiging Baptist po, sapagkat ito nga po ang isa sa isinesentro ng tunay na Baptist, na ang religion, hindi po yan ang makapagliligtas. Now, akin pong nais gamitin ang istorya po ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Alam natin na sila po ay nadalang-bihag at sila po ay nabigyan ng pribilehiyo at napili upang sanayin po sa kaharian. At kasama po nila rito si Daniel. And the story of these three young Hebrews, I believe, ay magandang maging encouragement po sa bawat isa. Ang ating pong tatalakayin ay ang patungkol sa naging tema po ng ating pong celebration. Ito po yung strengthening our resolve at particular po in support to the nation building. Dito po sa storya nila, mga minamahal, at ito nga po yung naipangaral ko kahapon doon po sa celebration po sa Southern Quezon Province. Ano po? At I believe ito po ay naging blessing sa kanila. Ilang mga bagay po ang gusto kong pansinin po natin sa ating magiging pagtalakay ngayon. Sa usapan po ng pananampalataya at sa usapan din po ng pagpapalakas. Mahalaga po na tayo po'y matuto sa storya po ng triyang Hebrews na ito. Ang sabi ko po, ano ba ang kwenta ng kwento kung hindi naman po naging malinaw sa atin ang mensaheng nais iparating nito? So kaya it is not enough for you to know the story. It is good for you to understand the message of every story in the Bible. Kung ano po yung mensahe na talagang nais iparating ng Diyos sa Biblia, I believe yun po ang pinakamalaking benepisyo po natin. Now, ilang bagay po ang gusto kong pansinin po natin para po sa ating paksa, strengthening our resolve. Okay? Number 1, strengthening our resolve by strengthening our conviction. Ang isang bagay po na magandang makita po natin ay kung papaano po na si Shadrach, Meshach, and Abednego ay nanindigan. At ang aking pong purpose in sharing this message to you
yung pong dalin tayo sa realization na kung tayo man ay nasa tamang pananampalataya, kailangan po nating manindigan sa tamang pananampalataya. At para po maging tiyak tayo na tama ang ating pananampalataya, ito'y dapat nakapundasyon sa Diyos at sa Kanyang salita. Sinasabi nga po na faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. At sa usapan po ng pananampalataya, lagi kong sinasabi na dalawang bahagi po ang magandang papansinin po natin dito. Yung pananampalataya sa usapang aral at pananampalataya sa usapang pagtitiwala. Okay? In the idea of doctrine and dependence. At dito po sa ating pong storya na pinag-aaralan ngayon, makikita po natin yung dalawang bahaging yan. Yung usapan pong aral at yung usapan din pong pagtitiwala. 'Di ba? So, teachings, 'di ba? Yung pong aral and then trusting, yung pagtitiwala. Doctrines and dependence. Ganun po ang ipinakita po nila. Sa usapang conviction, mahalaga ang aral at ang pagtitiwala. So sila po bilang bayan ng Diyos, alam po nila ang napakahalagang aral. At ito po ang isa sa mapagkakakilanlan po natin sa tunay na Baptist. Ito po ang marapat, na wala tayong ibang luluhuran, wala tayong ibang yuyukuran, kundi ang Diyos lamang. Ito ang kahanga-hangang paninindigan na ipinakita po ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa storya po maliwanag na gumawa po ng golden image, na ang batas, ang ginawang batas, lahat yuyukod at magpapatira pa. Sa madaling sabi po, kasi ang pagluhod at ang pagpapatira pa, yan po ay masasabi nating akto ng pagsamba. Kaya naman, ito po ay isang bagay na nililiwanag po natin na mula pa sa bayan ng Diyos, ito po ay napakaliwanag na utos, mga kapatid. Sa aklat po ng Exodus chapter 20, sa bayan po niya, niliwanag po na talagang hindi dapat yumukod, hindi dapat sumamba, hindi dapat magkaroon, wag dapat gumawa. Yan po yung napakaliwanag na utos. At ang idiniin po ng Diyos patungkol sa kanyang katangian na ang sabi niya, for I am a jealous God. Siya raw po ay mapanibughuing Diyos. So alam po yan ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya po gayon na lang ang kanila pong masasabi nating panghawakan sa tamang aral at pagtitiwala sa Diyos na kanila pong tayuan ang tamang aral. So their conviction is very obvious in this story. And it is good na sa bawat isa po sa atin, kung may papalakasin po tayo, papagtitibayin po tayo, ito po ay ang ating paninindigan. Nakakatakot po, mga kapatid, na dito po sa paglalahad ng bagong tipan, ito raw po'y panahong mapanganib. Ito po yung panahon ng paghiwalay ng marami sa tamang pananampalataya. Ito raw po yung panahon ng paglihis ng mga tao. At maging ang mga masasabi po nating mananampalataya, talagang posible po na mahikayat, posible po na masasabi nating lumihis. And that is the reason why I believe this message is a great reminder for us to stand firm like them. So, tingnan nyo po, hari pa po ito ho. Ginawa yung golden image at nagsabatas po na lahat yuyukot. Pag narinig na yung lahat ng mga instrumento, pagdating ng oras na yon, obligado na ang bawat isa magpapatira pa at luluhod at sasamba sa golden image. At may nakapagparating po sa hari. At sinabi po sa hari, hindi ba hari na ikaw ay merong batas, na ikaw ay merong idiniklara o decree na sinabi mo na lahat dapat sasamba, magpapatira pa at luluhod sa ginawa mong golden image? Pero alam mo ba, mahal na hari na si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila yumukot? Naku, nagalit po yung king, pinatawag po sila. At dito nga natin makikita, ang masasabi po nating
matibay na paninindigan ni Shadrach, Meshach, and Abednego. And as we listen tonight, maybe you are saying that you are already a believer, that you are a member of the Baptist Church. Diba? So, maganda po yan. Pero ang tanong, sa usapin bang pagiging mananampalataya po ba natin, tayo po ba'y may paninindigan? Kaya nga napakahalaga po na tayo lagi nakikinig ng salita ng Diyos, nahahamon tayo ng kanyang mensahe, at meron pong mga makikita tayong example sa Bible na po pwedeng maka-challenge po sa atin para makita nyo po na dapat manatili po tayo na tumatayo sa kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon. So mahirap po ang hamon na ito sapagkat ang nag-utos po ay hari. At alam ko po na tayong lahat, pamilyar po tayo doon sa sinasabi na ang utos ng hari ay hindi nababali. Pero sa story ito, makikita nyo po kung paanong si Shadrach, Meshach, and Abednego, in spite of the fact na meron pong ganong utos, hindi po nila sinunod ang utos ng hari, hindi dahil sa gusto nilang suwayin ang hari, kundi gusto lang po nilang panindigan kung ano po ang kalooban ng hari ng mga hari. Amen? Yes, tatandaan nyo po, ang ating pong aral na makikita sa Biblia, tinuturuan po tayo na tayo po'y tumalima sa ating mga magulang sa usapang tahanan. Tinuturuan po tayo na kumilala po tayo sa pamahalaan, sa usapan pong gobyerno o bansa. At tinuturuan din po tayo magpasakop sa ating mga pastor. Yan po yung maliwanag na itinuturo po sa Bible. Pero yan po ay magulang man natin, yan mo ay mga pangulo po natin o mga nanunungkulan po sa atin, yan man po ay pastor po natin, lahat po sila hindi po pwede na higit na susundin mo kaysa sa Diyos. Okay? Ang pinaka masasabi po nating pamantayan po natin ay ang pagsunod sa kanila as long na ito po'y ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kapag sila po ay lihis at magpapagawa po sa atin ng mga lihis sa kalooban ng Panginoon, we ought to obey God rather than man. So ito pong makikita nyo dito po sa storyang ito. Hindi po dahil gusto lang nilang suwayin ang hari, kundi alam nila kung ano ang aral. Alam nila ang tamang pananampalataya. Alam nila kung ano ang utos ng hari ng mga hari. Huwag sasamba, huwag yuyukod sa anumang larawan. Yan po ang maliwanag na sinabi po. And because of that, they stood firm. Ito po ang tinatawag nating conviction. Napakahalaga po ng paninindigan, mga Kristiyano. At ngayon po, sinasabi ko po na ang kaaway po gumagawa ng lahat ng paraan para tayo po ay kanyang ilihis. Kaya nga ang banggit ko po sa inyo kanina, in the New Testament, the Apostle Paul gave warning to Timothy about these perilous times. Ito po yung days of apostasy. Yung pong paglihis ng mga tao sa pananampalataya. Yan po'y nakasulat sa 2 Timothy chapter 3, and verse number 1, These know also that in the last days, perilous times shall come. At doon sa pagtukoy po niya, nung perilous times na yan, maliwanag po ng isa sa mangyayari po, guguluhin po ang ating pananampalataya, lilituhin po ang mga tao sa usaping pananampalataya. At ito po ang ginawa kila Shadrach, Meshach, and Abednego. Kung titingnan niyo po mga kapatid sa Daniel chapter 1, pansinin niyo po saglit. Ang sabi po sa Daniel chapter 1, in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem, and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the vessels into the treasure house of his God. And the king spake unto Aspenaz, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of the princes, children in whom was no blemish, but well favored, and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. And the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Tingnan niyo po ho, verse number 6.
Okay? Pakinggan nyo mabuti. Now, among these were of the children of Judah. Sino-sino po yan? Si Daniel, Hananiah, Misael, and Azariah. Okay? Verse number 7. Unto whom the prince of the eunuchs gave names, for he gave unto Daniel the name Belteshazzar, and to Hananiah of Shadrach, and to Mishael of Meshach, and to Azariah of Abednego. Pansinin niyo po, may pangalan po sila, pero binigyan po sila ng Babylonian name. Binigyan sila ng pangalan na kung saan mind conditioning po ito. Parang, kumbaga po, isineset up yung mind po nila ng impluensya po ng Babylonia sa kanila. Yun po ang sabi, mga minamahal. At sa verse number 8, ang sabi po ng Bible, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. So, sa usapang pong pangalan, sa usapang training, sa usapang pagkain, so, sinasanay na po sila. 'Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, pero dito nyo po makikita yung tinatawag nating conviction. At ito po ang isang bagay na gusto ko na mapansin po natin na napakagandang tingnan na kung paano pong dinala ng Panginoon ang Ebanghelyo po sa ating bansa at doon po sa record sa banal na kasulatan, siya po ay nagtayo ng gawain, mga kapatid. Remember? And upon this rock, I will build not my religion, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. And it is good for us to somehow study the Word of God para makita po natin the kind of church na itinayo ng Panginoon. Ano po yung uri o klase ng church na kanyang itinayo? Hindi po pwedeng sabihin nating church na itinayo ng Panginoon na ang batayan po kinagisnan. Hindi po pwede, mga kapatid, na sasabihin nating church ng Panginoon nasa haka ng tao, nasa karunungan ng tao. Pag church ng Panginoon, Biblia ang tinatayuan. Salita ng Diyos ang pinaniniwalaan. And that is the reason why I appreciate so much yung pong ginawa ng Diyos sa akin po, na dahil po sa talagang malinaw na presentation ng gospel, the Lord saved me. And I praise God sapagkat hindi lang niya ako niligtas, tinawag pa po niya ako. Kaya ako po, sinasabi ko lagi na ang commitment ko po is to preach nothing but the Word because I believe ang tunay na church ng Panginoon, salita ng Diyos ang ipinapangaral. Amen? Salita ng Diyos ang isinapamumuhay. So ito po, mga kapatid, sila po kung ano-ano na ang ginawa sa kanila para sila po'y ma-brainwash, para sila po'y maikondisyon sa kanilang pag-iisip. But because their conviction is very firm, makikita nyo po, Daniel purposed in his heart that he would not. And it is very obvious also, dito po kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Di ba? Napalitan ang kanilang pangalan, but never ang kanilang paninindigan. Never na ang kanilang pananampalataya. Kaya nga sabi ko, siguro po sa akin, ang contribution po nito, kahit gaano kahirap sa gawain, hindi po tayo dapat, mga kapatid, yung bang magpapatangay doon po sa mga masasabi nating hangin po ng mga maling aral, yung bang mga offer sa atin, magagandang offer para lang po atin pong bitawan ang ating pong pananampalataya. So, dapat magstay po tayo. Remove not the ancient landmark. Doon po tayo sa old-fashioned faith, mga kapatid. And in the old-fashioned way. Diba? Dito po sa old-fashioned book. Wag mo yung para lang po, maganda, maintindihan ng mga tao. Mas maganda yung mga pinababaw yung mga salita. Mga kapatid, sana po yung danger nun, nakikita rin po natin. So kaya, it is good, it is great, it is wonderful to be like them, that in spite of the fact na merong pressure, meron pong matinding challenge, mga kapatid, but still, they stood up, and I believe it is very, very important for every believer to realize that as we continue on sa ating pong buhay, tayo po ay dapat maging matibay. Palakasin po natin ang ating pong conviction. Okay? Strengthen our conviction.
So ito ang isang bagay na binigyang diin ko po kahapon doon po sa aming pagtitipon na kahit ano ang offer, wag nating ipagpapalit ang ating konbiksyon. Kumbaga dapat po yung natin, yung conviction natin is not for sale. Okay? So napakahalaga po na ito ay ating pong mapansin. Tingnan niyo po yung eksaktong ginamit po na mga salita na magbibigay diin sa puntos natin sa conviction. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 8 ng Daniel chapter 3. Wherefore at that time certain Chaldeans came near and accused the Jews. They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image. And whoso falleth not down and worshipeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon. Shadrach, Meshach, and Abednego. Talagang direkta po, isinumbong, hinalanan po sila. So, nagalit po yung hari. Sa verse 13, pinatawag po sila. Sabi niya, dalhin niyo sila sa akin. Okay? Sa verse number 14, kinausap po niya, kinonfronta po sila. Ang sabi sa verse number 14, Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true? Totoo ba? Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi kayo yumukod na sumamba doon sa golden image na aking itinayo. Okay? Verse number 15. Ngayon kung maging handa kayo na pag narinig nyo na, now if ye be ready that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. Well, okay yun. Ibig sabihin, binigyan sila ng another chance. But if you worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? You know, pag sinasabi nating conviction, talagang dadaling ka ng Diyos doon sa mapatutunayan mo kung talagang may conviction ka ba talaga. Meron pong mga pagkakataon na makakaranas po tayo, nasusubukin talaga kung maninindigan tayo sa kabila ng lahat. Hindi ko makakalimutan talaga yung mensahe ko po na give Satan a headache. Yung ban talagang mahihirapan po si Satan kapag ka po ang mga Kristiyano, ang conviction katulad po ni Daniel. Ang conviction katulad po ni Job. Ang conviction katulad po ng triyang Hebrews. Ang conviction katulad po ni Apostol Pablo. Hindi ba? O papaalala ko lang po sa inyo. Hindi po ba si Daniel, ang sarap-sarap na po ng i-offer na pagkain? Pagkain ng hari. Pero ang sabi, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested the prince of the eunuch that he might not defile himself. Si Job, the Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Kasi na-accuse si Satan at pinalalabas niya sa Diyos that the only reason why Job is faithful to you, why Job is standing for you, it is because you bless him so much. Alisin mo wikayan, sabi po ni Satan. Tingnan mo kung hindi kanya sumpain ng mukhaan. Bagamat pinaalala ko po sa aking pangangaral kahapon na nakakalungkot lang isipin sapagkat alam niyo po yon na may mga pagkakataon na parang nagmumukhang tama si Satan sa mga nagsasabing Kristiyano ngayon. Na sinasabi nila, Kristiyano sila, praise the Lord. Pero sabi ni Satan, kaya lang praise the Lord yan. Kasi wala pang pinagdadaanan yan. Kasi wala pang problema yan. Kasi wala pang nararanasan yan. Subukan mo na maapektuhan ng negosyo niyan. Subukan mo na dumaan sa pagsubok yan. Tingnan mo kung hindi man lalamig yan. Tingnan mo kung hindi titigil yan. Tingnan mo kung hindi ka susumpain ng mukhaan yan. Yun po ang pinalalabas ni Satan. Na kaya lang nagtatapat si Job dahil sa maraming pagpapala sa kanyang buhay. But hey, sa story, makikita natin, maling-mali si Satan. And it is good na napatunayan na mali si Satan sa kanyang iniisip kay Job. Dahil nung nalugi yung negosyo ni Job, nung namatay yung lahat ng anak niya, ang sabi po, he rent his mantle, and then nagpatira pa siya, nag-worship po siya, and said, naked came I out of my mother's womb, naked will I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Yung iba po, pag walang conviction, pagka may challenge na, pag may pressure na, blaming the Lord na po ang ginagawa. But in the case of Job, hindi po. Conviction po ang tawag doon.
kahit na mawalan, kahit na ho ano mangyari, talagang mananatili pa rin titindig, mga minamahal. So, ganun din po si Paul. Talagang kahit ano maranasan, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Kahit pala anong afflictions ang maranasan ni Job, ni Paul, hindi pala titigil. At doon sa Philippians, kahit pala magutom, hindi titigil. At kahit tumaas na po ang kanyang kabuhayan, hindi po talaga mababago. Kontento po talaga sa kung anong pahintulutan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko po, may hirapan si Satanas sa mga mananampalatayang katulad ng triyang Hebrews. Ganun po exactly ang ipinakita po nila. Binigyan pa nga sila ng pagkakataon. O ngayon ha, sige, kumbaga kalimutan nyo na yon. Kung hindi kayo nagpatira pa, eto ngayon. Basta pag narinig nyo, magpatira pa kayo ha, makabubuti sa inyo yan. Pero pag hindi, talagang walang pagsala na yan. Itatapon na kayo sa burning fiery furnace. At ang challenge niya sa kanila, maliwanag po mga kapatid. And who is that God? Diba? And who is that God that shall deliver you out of my hands? Sumagot ngayon, sabi, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Tingnan niyo po yung 17 and 18 ng Daniel chapter 3. Ito po yung makikita nyong malinaw na conviction po nila. Ang sabi po mga kapatid, malinaw, if it be so, kung mangyari man yon, na kami ipapatapon mo, ha? Kung mangyari man, kung papangyarihin po yan, if it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. So, tingnan nyo po ho, sa usapang pananampalataya, na ang idea po ay aral, alam nila ang pananampalataya nila na hindi dapat lumuluhod sa ibang Diyos. Yan po ang doktrina. Okay? Ang dependence po, mga kapatid, yung pong statement nila na sinabi po nila, our God whom we serve is able to deliver us from that burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Yan po, dependence yun. Diba? Hindi lang po yung pananampalataya na alam nila ang aral, ang pananampalatayang Kristiyano, hindi dapat yuyukot sa ibang Diyos. Okay? Yung pananampalataya sa usapan ng tiwala, kung paano mo tinitingnan ang Diyos. At ang sabi nila, able ang Diyos. Okay? And for them to emphasize their conviction, for the king to understand na never nalilihis sila at luluhod sa iba sapagkat ang loyalty nila, ang kanilang aral, pananampalataya, Diyos lang ang dapat luluhuran. Ang sabi po nila sa king, but if not, ano po ang context? Sabi niya, ililigtas kami ng Panginoon. Able siya. Kung hindi man, just to emphasize, okay, their devotion to God. And then for us to feel their conviction talaga. But if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Grabing conviction yan. Na-reach na ba natin yung ganung level ng conviction? O tayo po konting problema lang mga kapatid. Talagang lihis na po kaagad. Konting sitwasyon lang na hindi maganda sa buhay, hindi na aaten ng church. Huwag mo na ipagmalaki yung Baptist faith mo kung ganyan ka. So mga kapatid, walang kwenta kung ganun po ang ating pong masasabi nating lakad sa buhay. It is good to somehow strengthen our conviction. Sa usapang pananampalataya sa doktrina at pananampalataya ng ibig sabihin pangahawakan sa Diyos. Gaano natin pinangahawakan ng Panginoon? Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano hanggang ngayon, pinagdududahan mo pa rin ang Diyos at ang magagawa ng Diyos. Tinitingnan mo pa rin na parang hindi ka kayang iligtas ng Diyos. Ang katibayan po niyan, yung bang tayo na gumagawa ng sarili nating diskarte, tayo na gumagawa ng sarili nating paraan, at dyan na po papasok yung compromise. Kung wala silang conviction, o sige po, hari, yuyukod na po kami. Pwede pong ganun eh. 'Di ba? Pero kahit may kaparusahan, kahit po merong magiging halaga,
Kaya nga conviction tinayuan pa rin po nila yung tamang aral, tinayuan pa rin po nila ang tamang pananampalataya at pinanghawakan pa rin po nila ang Diyos. And I believe ito ang kailangan natin palakasin, our conviction. And then, strengthen our cooperation. Tatlo sila, di po ba? Tatlo po sila. Pero hindi nyo mararamdamang tatlo sila. Parang isa lang sila. And you know what? Sa usapan po ng Baptist Circle, ang isang maganda po na talagang maging hamon sa atin, sana po maging parang iisa po tayo. Hindi po maganda yung tayo-tayo, nagtatalo, at minsan ginagamit pa po natin yung social media, na nagpo-post pa po tayo ng kung ano-ano against one another. Paano ba naman natin mabibigyang kaluguran ng Panginoon yan? Di po ba? Sa Biblia po, ang sabi, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Huwag mo nang ipagmalaki yung pagiging Baptist church ninyo. Diba? Sasabihin natin, ay, alam mo, dyan ako umatin sa Baptist church. And then, ang nakikita nila, kayo-kayong magkakasama sa church, siraan dito, chismisan dito, diba? Mga kapatid, medyo maganda po, i-develop natin yung pong sweet fellowship inside the church. And outside the church, by the way. Diba? Yung talagang sincere na samahan po, mga kapatid. Yung tibay, na kung saan yung level po natin, magkakasundo at magkakaisa tayo para sa Diyos. Dito po, mga kapatid, ang isang napansin ko, kahit isang pumalag lang sa kanila, po pwedeng masasabi nating maka-apekto na . Pero kung paano pong doon sa pinaka-idea, sila po'y tumugon na parang iisa. Nung sinabi po niyang, "We are not careful to answer thee in this matter, O King, if it be so, our God whom we serve is able." Alam naman, tatlo silang sabay-sabay na nagsalita. Diba? Para din pong si Joshua, nung sinabi niyang, "But as for me and my house, we will serve the Lord," kahit siya lang nagsasalita, pero ang pamilya niya, parang iisa. Dahil nandoon po yung magandang samahan. Yung matibay na samahan. Isa sa hahangaan nyo, hindi lang yung paninindigan nila, ang isang hahangaan nyo po, mga kapatid, yung pagkakaisa nila. Yung pagsasamahan po nila. Walang bitawan, walang iwanan. Hanggang sa burning fiery furnace, mga kapatid. And you know what? Because of their conviction, because of their total dependence on God, yung king na mismo nagsabi, di ba tatlo lang yung pinatapon natin? Bakit parang apat yung nakikita ko at yung isa, yung larawan ng anak ng Diyos? So, tinayuan po sila ng Panginoon dahil pinanindigan nila ang Panginoon. Di ba? So, tayo po, mga kapatid, kahit gaano kahirap ang ministry, wag mong ibenta ang conviction mo. Di ba? Huwag mo pong talikuran yung tamang pananampalataya only because may mga magagandang offers or maybe because of pressure na nararanasan po natin. Diba? Stand firm. Tayo lang po tayo. And then, magkaisa po tayo sa mga churches. Kaya nga po, ang inyong lingkod, ang sinisikap ko pong ipagministeryo, yung shepherd and sheep relationship sa church po. Because itinuro po ng Biblia yan. Kasi ang church, body of Christ po yan. Kaya dapat po, united po yan. Dapat harmonious po yan. Hindi po magiging healthy ang body kapag hindi maganda ang daloy ng, alam niyo po yun, yung joints, kapag ka po, masasabi natin, lihis yung mga buto, di ba? O kaya hindi maganda daloy ng dugo. So, kailangan po para maging healthy, nagkakaisa po tayo, mga kapatid. At gusto ko pong bigyan natin ng pansin yan. Yung silip ko po doon sa idea na kahit isa lang ang sumagot sa kanila, pwede, sapagkat sila po ay mayroong pagkakaisa. Sa mga churches natin, mahirapan tayo makapag-accomplish kapag wala pong pagkakaisa. Pagka hindi po tayo willing to cooperate, mga kapatid. Diba? At kahit sa mga pastors, isa sa talagang sinasabi po natin, napakahalaga po, diba? Sa pagkakaisa po, maganda, sa doctrine po, be accurate. Pagka doktrina po, kailangan tiyakin po natin yan.
yung usapan ng panindigan, pagka doctrine, hindi po pwedeng kahit ano. Pagka doctrine, kung ano yung Bible doctrine. Kaya nga sabi ko po sa inyo, if you really want to know, yung genuine Baptist po, ang genuine Baptist, walang sariling doctrine. Kung ano po yung Bible doctrine, yun po ang Baptist doctrine. Diba? Tinawag po ng Biblia yan na Apostles' Doctrine. Diba? Yun po ang tama. Hindi yung magtatayo ka ng isang samahan, gagawa ka ng mga sarili mong mga, di ba, paniniwala. Hindi. Pagka ikaw ay samahan sa Diyos, ang dapat kung ano ang salita ng Diyos, yun po. Wala tayong dapat tanggihan dito. Tingnan nyo yung mga relihiyon. Di ba? Ang mga relihiyon po, may mga kukuning talata sa Biblia yan. Pero merong iilagang talata. Pagka tunay na church ng Panginoon, hindi po pwedeng may iilagan ka kung ano po yung sinasabi ng Biblia, yun po ang titindigan at tatayuan po natin. So kaya pagdating sa doctrine, accuracy, mahalaga po yan, be accurate. Ngayon, may mga preferences tayo. Pagka naman po preferences, mga kapatid, kaya sinabi nating preference kasi hindi po solido o konkreto yung pagkakaano po natin doon sa be moderate. Diba? Pag sa doctrine, be accurate. Pagdating po doon sa masasabi po nating preferences, be moderate. Hindi po Minsan may mga mangangaral, preference lang, kung makasigaw, kala mo talagang absolute po yun kaya mo nga sinabing preference Kasi yun lang ang naging tanaw mo, pero meron po. Kaya nga ang linaw ng laging sinasabi ko po sa mga preachers na dinidevelop at tinatrain po natin sa church, pag ang Biblia sumisigaw, sumigaw ka. Pero pag ang Biblia tahimik, tumahimik ka. Meron pong sobra ang galing. Tahimik ang Bible, sigaw pa rin ang sigaw. Hindi ka po pwede kasi na magbigay ng yung minsan hangang-hanga tayo doon sa talagang lahat ng tanong mo sinasagot na kahit wala sa Biblia, nagagawa niya ng paraan na sumagot. Hindi po ganoon. Di ba, Bible believer tayo. Ang pwede lang natin isagot kung ano po yung nasa Biblia. Hindi kasi sa Biblia, meron dyan ng mga hindi nasulat. Sino ka naman para ikaw ang ating pagbatayan para doon sa mga hindi pala nasulat? At kung kailangan natin, ba't hindi isinulat? Kaya kung ano raw po ang nakasulat, yun po ang para sa atin. So, pagdating sa doctrine, be accurate. Pagdating po sa preference, be moderate. Medyo hinay-hinay. Hindi po ba? Mga kapatid, pagdating naman sa evangelism, be cooperate. Amen? Cooperative. Ang ibig kong pong sabihin, cooperate. Diba? And be compassionate pagdating po sa usapan ng evangelism. So, mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga na ito po ay masentruhan po natin. Because nowadays, ang po pwedeng maging pintas, ano ba naman pamilya yan? Sila-sila hindi magkasundo. Ano bang magkakapatid yan? Sila-sila hindi magkasundo. O ganun din po. Ano ba naman mga pastor to? Pare-pareho silang Baptist, hindi magkaintindihan, hindi magkasundo. Lalo na kung nababasa nila sa social media, na balitaktakan po at debate rito, debate roon. Alam niyo po, pagka debate, magkakagalit yan kasi nga debate, di ba? Debate. So, ang importante po mga kapatid, yung pong pagtiyak natin sa kung ano po yung malinaw na itinala. Malinaw na malinaw sa kanila. Walang ibang yuyukuran, kaya magkakasundo itong tatlo. Kahit anong mangyari, hindi tayo yuyukod. Ganun po. Di ba? Pagka may project tayo sa church, ang itatayo natin, bahay ng Panginoon, cooperate tayo, tulong tayo, contribute tayo. Ayan. Diyan na po papasok yung pangatlo. Strengthen our contribution. Kaya ko po ipinasok itong puntos na ito. Kung tutuusin, sila po'y nasakop ng Babylonia, di po ba? Pero tingnan nyo po kung paano sila po ay merong naging malaking contribution para ma-turn yung pong kaisipan maging nung hari. Tayo po, anong nagiging contribution po natin sa ating bansa? Diba? Sana po makatulong man lang tayo pagka pinag-usapan po sa pamayanan po natin. Diba? Ewan ko kung sa Batangas po yata yun, natatalakayin ko po ng maliwanagan yung pong separation ng church and state. Because sometimes, yun po yung masyadong minamagnify ng marami na nagsasabing Kristiyano, kaya dapat daw walang pakailaman ng gobyerno at ang church. Siguro po, magandang makita natin yung context and then, maganda rin pong maintindihan natin kung ano talaga ang proper understanding sa idea po ng separation ng church and state.
So, sa Batangas ko po yata tatalakayin po yan doon sa dinidevelop ko pong message. Kaya ipag-pray po natin. Maging klaro po yan. So, strengthening our resolve in support to nation building. Hindi magandang Kristiyano tayo, di ba? So, yun, katulad po nun, kinikerry po natin, Baptist Church tayo. Hindi naman po talaga religion yan. Pero anong mapagkakakilanlan sa church na ito? Ito yung kabalikat ng kanilang komunidad. Yan yung kabalikat ng kanilang pamayanan. Yan yung kabalikat ng bansa. Ito yung katuwang, di ba? Kaya nga po, yung lagi na lang kontrahen. Kung may mga pastor na kung saan binigyan ng pagkakataon na dahil merong somebody na talagang nagbukas ng pinto para ang mga kapulisan ay mabahaginan ng salita ng Panginoon, kung hindi mo preference yun, hindi dahilan yun para maging mali para sa iyo yung ginagawa ng iba. So dito po mga kapatid, makikita nyo po that because they stood up for God, ang naging magandang epekto po nila at impact po nila, pati po yung hari, naliwanagan. So sana po tayo, hindi man sa usapang pera, hindi man sa usapang material, sana pagdating sa spiritual, ito maging malaking contribution natin sa ating pong mga kapwa. Ito po yung maging contribution po natin sa ating pong lipunan. Diba? So, kaya nga sabi ko, sa usapan ng conviction, ang sentro natin, scripture. Sa cooperation, yung ating stand. Diba? Doon tayo magkasundo sa dapat nating tayuan. And then, sa contribution po in our society. Diba? To the society. Sa lipunang ginagalawan po natin. Kaya po, malaking bagay po na dito nangyari. Sabi nung hari, hindi pala kayo nagpatira pa. Sige, itong pagkakataon na ito, sinayang nyo pa. Talagang paparusahan na kayo. Sige po, pero nanindigan po sila. And the good thing about these men, nagkasundo po sila, anuman ang mangyari, walang bibitaw, and because of that, nagdulot sila ng liwanag sa kaisipan ng tao. At ang masasabi po natin, naging malaki ang contribution po nila para po matauhan ng hari na makilala niya na ang tunay na Diyos ay ang Diyos na kinikilala ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Tingnan niyo po ang sabi. Maliwanag po mga kapatid na sa verse number 19, Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 17 times more than it was wont to be heated. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and to cast them into the burning fiery furnace. Tingnan nyo po yung conviction nila. Nayanig ba sila? Tingnan nyo po yung cooperation nila. Di ba? Nagdiba-dibate at nagtalo-talo ba sila roon? Ayan, kasi ikaw talagang pinilit mo pa eh. Di ba? Ayaw pa natin kasing sundin eh. Wala pong ganun eh. Kaya pagdating sa 21, ang sabi, Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Yung iba naman, mga kapatid, tumayo para sa Panginoon. Nung hindi po maganda ang nangyari, ito pa ba ang magiging sukli na ako ay manindigan sa Panginoon? Ito ba ang magiging bunga ng aking pagsunod sa Diyos? Yun po eh. Sa kanila po wala kayong mararamdaman, wala kayong makikita sa storya, wala pong ganong senaryo, kundi nung sila'y pinatapon na itapon po talaga sila nang wala pong mga ganong idea. Verse number 22, Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Just try to imagine kung gaano kainit yun. Na yung nagdala, nandoon pa lang sa bungad, talagang nilamon na ng apoy. Verse 23, And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar the king was astonished and rose up in haste and spake and said unto his counselors, Did not we cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither.
Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. And the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Diba? Pagka ikaw nanindigan sa Diyos, merong kahanga-hangang patutunayan ng Diyos. Mga kapatid, hindi sila nag-amoy usok. Yun po ang lumalabas dito. Diba? Yung nagdala sa kanila, nasa bungad pa lang, makikita nyo, tinupok na ng apoy. Samantalang sila, nakatali pang naitapon. Pero ang nakita po, malaya na nagpe-fellowship doon po sa burning fiery furnace, na sinamahan po sila ng Panginoon. Wala po, hindi nasunog ang damit, hindi nangamoy usok, walang nasaktan po sa kanila. Ganyan po, mga kapatid, pagtatayuan po natin ng Panginoon. Amen? Okay? So, and because of that, ito na yung naging contribution po nila. Ang sabi po ng verse number 28, Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any God except their own God. Kung compromiser ka, diba? Kung makikipag-compromise ka, di wala pong mapapatunayan. So, kaya tingnan nyo po, palakasin natin yung ating bahagi, yung ating maibabahagi. At ang pinaka maibabahagi po natin sa ating pong lipunan ay ang ating pananampalataya, ang ating paninindigan, ang ating pagkakaisa na tayuan ng Panginoon anuman ang mangyari. We need to prove to them that our God, He is the true God. Like what Elijah did, mga minamahal. Like what Joshua did. Like what these 3 young men did, mga kapatid. So, nagkaroon ng liwanag, nakilala ang tunay na Diyos. At nakita nyo naman, yung utos ng hari na hindi nababali. Ito, hindi lang nabali, nabago pa ang utos ng hari. Diba? Nabago. Kaya, ang sabi ng verse 29, Therefore, I make a decree that every people, nation, and language will speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sword. At ang magandang resulta pa niyan, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Gusto ko lang pong makita nyo po, masilip nyo yung katotohanan na ito sa nangyayari ngayon. Before, persecuted po tayong masyado. Diba? Pero dahil sa mga pastor at mga Kristiyanong nanindigan, ngayon po, sinisino na po, mga kapatid. At narito nga, imagine nyo po. Diba? Sa bansa natin, kinikilala po. Diba? Nirecognize po, mga kapatid, ang Kalipunang Baptist. Why? Because of the impact, because of the effect, because of what the Lord have proven sa Kalipunang ito. Kaya, yung idea pong let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven, that is the best contribution that we can give. Yung liwanag ng Panginoon. Diba? So ito po ang mensahe ng Diyos. Para po sa okasyong ito, nakita ko po na napakagandang mai-consider ang 3 young Hebrews. Strengthening our resolve by strengthening our conviction. At ang sentro natin, Scripture. Huwag kang lalayo sa Biblia. Huwag kang lilihi sa Biblia. By strengthening our cooperation, time na po para hindi po tayo mag-away-away, magkanya-kanya. Okay? Huwag tayong magtayo ng sarili nating kingdom. Yung kingdom ng Diyos, yun po ang dapat. Tayo po, mga kapatid, ay magbigay pansin doon sa talagang magkapit-bisig, magkaisa po tayo, pagdating po sa evangelism, cooperate and be compassionate, mga kapatid. Tulong-tulong po. Kaya nga, nasusugatan po natin, di ba, yung pong
katawan ng Panginoon doon po sa mga pag-aaway-away po. Kaya I hope na sa church, ma-develop po sa atin yung cooperation. Yung bang, wag kayong magpaligsahan, wag kayong magpagalingan. Hindi po. Iisa lang tayo dapat sa Panginoon. Lahat. Kung ikaw man ay kamay, mag-function ka ayon sa iyong, 'di ba, function bilang kamay, habang ang paa ay nagpa-function bilang paa, habang ang bawat bahagi ay nagpa-function accordingly, at ang resulta nito magiging healthy ang body, mga kapatid. So kaya tingnan niyo po anong naging contribution nila, 'di ba? Sila ay nakapagbigay ng liwanag, naging dahilan para kilalanin nila ang buhay at ang tunay na Diyos. Strengthening our resolve by strengthening our conviction, our cooperation, and our contribution. Tingnan po natin kung ano ang po pwedeng maging bahagi natin bilang mga Kristiyanong Baptist sa ating pong lipunan. Una, Ebanghelyo ng Panginoon. Yung patotoo ng Panginoon. Napakahalaga po niyan. So, I hope na ngayong gabi, tayo po ay muling napagpala. Nakita ko nga po na sa usapang paninindigan, wala pong maninindigan sa Diyos na hindi paninindigan ng Panginoon. Nakita ko po na sa pagkakaisa, mas tumitibay. Dahil kahit marami, kung walang pagkakaisa, weak po yan. Pero kahit kaunti, pag nagkaisa, tibay po niyan. And then, pagka po nagkakasundo at naninindigan, ito po ang nagiging pinakamagandang contribution po natin na katulad ng ating pong na-observe ngayon na dati po ni hindi po kinikilala anong pastor-pastor, walang pastor-pastor. Ngayon po, kahit unbeliever, gumagalang na po sa pastor. At yung kalipunan po natin, lalo na yung mga pinatutunayan ng Panginoon sa mga gawain ginagawa po natin, just keep it up because I believe dyan po mag-glorify ang ating Panginoon. Mga minamahal, I hope na na-bless po tayo ngayong gabi. Let us pray. Lord, thank you so much for your guidance. Thank you for giving me wisdom to share this very challenging message, O God, concerning the life of these three young Hebrews. I pray, O Father, that you will continue to mold us. May you continue to strengthen our conviction, our cooperation, na talagang makita po namin na kami po ay katawan mo, Panginoon, at bahagi ng iyong katawan na kailangan pong makiisa. Nawadakilan Diyos, kami po ay magkaroon ng burden para po sa aming bansa at kami po ay maging liwanag, dakilan Diyos. Nang maging contribution po namin ay ang maipakilala po sa kanila ang tunay at ang buhay na Diyos. Maasa po ako sa impact ng message na ito sa bawat nakinig ngayon. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. At katulad ng sinabi ko po, doon sa ating mga kapatiran sa Quezon, bagamat nangaral po ako sa inyo kahapon, I'm sure may mga karagdagang blessing po tayo na tinanggap mula sa mensaheng ito. Muli po, Happy National Baptist Day. So, 124 years of existence dito po sa ating bansa, kaya po ang sarap na tayo po ay nagsa-celebrate na meron pong kabuluhan sapagkat ang ating tinatayuan ay ang katotohanan, ito po ang ating pinanindigan, ito po ang ating pinagkakaisahan, at ito po ang ating ipinapangaral na nagbibigay liwanag sa mga taong nadidimlan. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong evangelist, Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi ay ang ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan lamang ang ating Panginoon Diyos. God bless you po. To God be the glory. I thirsted